mag-operate sa mga probinsya ang ilang maliliit na POGO dahil sa ipinatutupad na ban. Kaya ang Presidential Anti-Organized Crime Commission makikipagtulungan na sa mga LGU para masawata ang mga nagtatagong POGO sa mga resort, condo at subdivisions. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Simula kahapon, epektibo na ang executive order ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyang nagbabawal sa operasyon ng mga POGO sa Pilipinas. Kaya ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na tumutugi sa mga iligal na POGO sa mga probinsya na nakatuon ang atensyon ngayon. Dahil sa mga liblib na lugar na raw nagpulasan ang mga balak magtayo ng small scale o maliliit na POGO. Meron po tayo rito sa Parting North, then meron po tayo sa area po ng Calabarzon at Mimaropa, no? Including po yung Visayas. Sila nga po ay nagkukubli ngayon. Kundi sa mga hotels po, sa mga resort na doon po sa mga area. At pati nga po yung mga gated subdivisions. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, mga local government units na ang mangunguna sa pagtugis sa mga small-scale POGO dahil sila ang unang makakahalata kung may nagtatagong POGO operator sa lugar nila. Babala pa ng PAOC, hindi ligtas sa asunto ang pamunuan ng mga resort, subdivision at condo na mahuhulihan ng POGO. Number one is for allowing them to operate an illegal activity in their area, specifically doon sa property nila. Number two, kung may makuha kaming mga foreign nationals, parang then matutuklasan namin yung mga foreign nationals na yun are wanted. Pwede po natin silang kasuhan. Sa ngayon, libo-libong mga dating foreign POGO workers ang binabantayan pa ng PAOC. Sa 200,000 POGO workers kasi, 30,000 pa lang daw ang nakaalis na sa bansa at may 1,000 na unaccounted pa. Kailangan i-monitor pa rin po yung mga foreigners na nandito pa rin. Baka sila, tama po yun, sila pa rin po yung gagawa yung mga small-scale POGO. Para tumulong sa kampanya kontra sa mga POGO, sisimula na rin ng Office of the Solicitor General ang pagkansela sa mga dinoktor na birth certificate ng mga foreigner gaya ng ginawa kay Alice Go. Ang problema, aminado ang OSG na hindi ito madali. Imagine kung libo-libong tao ang kakanselahin natin ang fraudulent birth certificates. Each one of them will have to go through a court process. Bukod sa birth certificates, kukumpiskahin din ng OSG ang mga ari-arian na iligal na nabili at ginamit sa operasyon ng mga POGO. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.